Akit na tayo ng sinihan to check kung anong oras ang available pa ng My Love Will Make You Disappear. Pero bakit parang walang tao? Nakakalooka. So alamin natin. Dalawang sinihan. 5 and 6. Ate, tatanong ako. Kamusta naman ang My Love Will Make You Disappear? Hindi naman sa langaw. Ay, hindi. Hey, mga Marse. O, diba na nakakaloka? Silipin natin. Ang oras. Alas 3 na ng hapon. And today is Sunday. So, lalabas tayo ngayon to watch the film. Oh, may mga sumpa. Ayan, bukas na yun. Ayan, tamang-tamara ng peg natin. So, pupunta tayo ngayon ng mall. Papanoorin natin ang pelikula ni... Sino nga ito? Nakakaloka. Hindi. Ni Kim Chiu tsaka ni Paula Abellino, yung My Love Will Make You Disappear. So alamin din natin kung medyo mainit nga din. Mainit ba ang pagtanggap sa kanila? So, yun, malalaman natin mamaya kung marami ba taong manonood. So, dyan lang kayo guys. So, we're here na at the mall. So, akit na tayo ng sinihan to check kung anong oras ang available pa ng My Love Will Make You Disappear. Pero mukha namang hindi tayo mapapahiya kasi mukhang maraming tao. So, chill na kayo guys. So, ready yun na nga. Nasa sinihan na tayo. Pero bakit parang walang tao? Nakakalooka. So, alamin natin. So, nakabili na tayo ng ticket. Tayo ay manonood na. So, tignan natin kung anong magiging lagay ng panahon. Kasi medyo konti nanonood. So, ready. Natapos na ang film. Ay, nako, nakakaloka. Napakapi ako bigla. Hindi, ito na. This is my honest review, sa film ni Kim Chiu and Paula Abellino. Ano ba yun? Nakakalimutan ko lagi kasi parang parang, di ba? Sobrang nanginayang lang ako kasi iba na yung naging atake nung linlang teleserye niya kasi as Kim Chiu, which is dun sa nakakuha ng Best Actress Awards. Parang sana, di ba, in-upgrade na yung although it's a nice film, grabe, tinapos ko siya. Nalungkot lang ako, di ba, na kasi parang yung una, nakita niyo naman sa first part, di ba, nagtatanong ako dun sa counter kung how was it. Okay naman daw siya. Kumbaga parang bumibenta naman yung pelikula. Pero hindi ganong kapatok. Kasi nung chinek ko yung 2 oras kanina, parang 4 plus, isang 5 plus. Yung 4 plus parang may almost 10, 12, ganon na nanonood na sa buong cinema. So syempre pinili natin yung pinaka-late na, yung 5:30 something. Kasi nung una, nung kumuha ko ng ticket is parang 5 pa lang yung mga nanonood. So, pang-anim ako. Dinadagdagan naman siya. I was expecting na syempre Sunday, dumating tayo dito ng parang ang daming tao. So, in-expect ko pa to. Kasi since 2 cinema yun, 5 and 6. Ewan ko lang sa iba. I think parang sa SM Center Point yata is 4 cinemas. Tapos na puro ganon, My Love Will Make You Disappear. Dito 2. Tapos parang nung nagsisimula na, sabi ko, oh my gosh, parang wala pa kaming 20.
na nanonood. As in literal. Na may mga moviegoers pero tawag dito, hindi siya ganun ka full pack talaga as in jam pack compared to the Hello Love Again. Pero yun nga masasabi ko kanina, gaya ng sinabi ko, diba, na nanginayang ako kasi nagkaroon na siya ng teleserye na nag-alis sa comfort zone niya as sweetheart thing. Although nakakatuwa, maganda yung film, promise, diba? It's very Kim Chu talaga. From, alam mo yun, na Bride for Rent, sila ni Sian, hanggang sa, diba, Secretary Kim, yung teleserye. Parang, naging ganun yung format ng simula't simula nung napanood ko ang pelikula ni Kim. From Sian Lim to Paula Abellino. Nakakatuwa kasi nandyan si Rufa Mikin to, diba? Diba? Parang may guest din doon sa pelikula. Pero kasi yung pattern nung hate siya nung guy, tapos may in love, alam mo yun, may in love sa kanya yung guy. Parang andoon umiikot sa lahat ng storya. Parang hindi na siya naging kakaiba compared to the after the Linlang teleserye that I'm expecting na, diba, intense. Kasi, or siguro, diba, hindi rin natin alam, kasi tinanong ko din kanina doon yung cashier kung how was it nung opening day, kung malakas ba. May benta, kaya lang hindi siya ganun kalakas. Diba, na, okay, compare naman din doon sa pelikula na dapat papanoorin namin before, dun sa X, na talagang bluntly sinabi nila na, ay hindi, tinanggal na po. Pero ito naman hindi, kasi 2 cinemas naman din siya. So, yun lang, sana nagkaroon ng ibang concept ang Star Cinema for Kim. Lalo pat, alam mo yun, dito na siya na, unti-unti na nare-recognize yung kanyang galing bilang actress, hindi lang sa pagiging sweetheart. Kung hindi kaya na niya yung mga mature roles like yung sa Linlang, diba? Dapat yung mga ganong atake, diba? Yung mga Ann Curtis is parang, sino mga ba to? Si Christine Reyes, yun. Diba? Na parang sana yung ganon, yung mga no other woman thing, yung mga labanan na ganyan, o di kayo binigyan ng ibang konsepto, diba? Na yun lang, maganda yung film. Kasi parang, siguro din, kasi yung pagpapanoorin mo yung buong film, hindi ko na ikikwento ng buo. Kasi baka naman, alam mo yun, alam ko madami na mababash. Pero, hindi, honest review kasi pinanood ko naman din siya. It's a nice film. Pero, alam mo yun, for Kimi, na nagkaroon na ng Best Actress Awards, I think siguro kailangan ng i-level up ng Star Cinema yung mga projects na ibibigay sa kanya. Kasi para mas makita pa yung pagiging flexibility niya as an actress. Kasi parang ito, okay na to given na to diba? From Gerald Anderson, yung mga ganong film, diba? Si Yan Lim, tapos Paula Abellino, yung parang pa-sweetheart effect lagi, ganito. Na sana magkaroon din ng maganda talagang projects. Pero yun lang din masasabi ko. May mga nanonood naman, pero not as expected. Diba? Unang-una siguro hindi natin alam kung talagang nagkaroon nga ba talaga ng epekto yung pambabash sa kanya with regards doon sa deserve issue. Or talagang kasi kung papanoorin nga is pang Valentine's kasi talaga yung pelikula na supposedly February ito ay palalabas, kaya lang naatras, diba? Siguro doon lang sa aspeto na masyado kasing matagal na inabangan ng mga tao na sana right after ng mga bawat proyekto, sinundot-sundutan talaga kaagad. Strategy-wise, siguro, parang may mali. Kasi, diba, from Linlang to Secretary Kim, kung sinundutan ng pelikula, maaaring kagatin kasi marami din namang followers ang Kim Pao. Pero, yun nga. Yun. Maganda yung pelikula. Kaya lang, yun nga.
ulitin ko lang ha. Yan, ako naman ay opinion ko lang naman ito bilang isang manonood at sumusuporta sa lahat ng proyekto ni Kimi at saka ni Paolo Avelino. Parang sana lang i-level up ng ibang konteksto ng kwento for a matured and adult roles, 'di ba? Na pwede din kay Paolo. Paolo is a very good actor. Kaya lang parang yun nga na eto na parang Prince Charming pa din yung tech na wala namang masama doon. Pero yun lang, maganda yung pelikula. Pero sana na bigyan pa ng mas magandang projects and enough na siguro sa sweetheart thingy. 'Di ba? Dapat yung palaban na Kim Soo naman na, 'di ba? Yung parang salin lang. 'Di ba? But anyways, congratulations again. At least, 'di ba? Hindi siya nawala sa mga sinihan. Nasa sinihan pa din. At in fairness, 2 sinihan yun. 'Di ba? So, yun lang guys. This is my honest review lang. Bye!